mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ng asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa'y hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalan. Tumatakas siya, palibhasa'y upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay. Walang makakukuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Deacon Franz Pedesa, kapatid sa Joy the Spirit Community, maligayang Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa inyo pong lahat. Medyo mahirap ang Tagalog. Happy Easter po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang linggong ito ay kilala bilang Linggo ng Mabuting Pastol at pandaigdigang araw ng pananalangin para sa bokasyon. Ngayong ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, meron pong 3 paanyaya sa ating lahat. Una na paanyaya para sa atin ay ipagdasal natin ang mga pari. Meron pong 4 na letra ang salitang pari. Ang unang letra ay P, at tumatayo sa salitang pastol. Ang pari ay pastol ng sambayanan. Siya ang pastol ng mga kaluluwa. At dito po sa Estados Unidos, isa sa mga tawag sa pari ay pastor. Ito ay halos kapareho ng salitang pastol sa Tagalog. Dito po sa St. John the Evangelist Church sa Saverna Park, ang pastor ay si Reverend Eric Arnold. At tayo ay pinagpala dahil meron po tayong diakono dito na naglilingkod para sa Archdiocese ng Baltimore na magiging full-fledged priest sa June. No? Si Deacon Franz Pedesa. Ang ikalawang letra ng salitang pari ay letra A na tumatayo sa salitang alagad. Ang pari ay alagad ng Diyos at ng simbahan. Ang ikatlong letra ng pari ay R na tumatayo sa salitang regalo. Ang pari ay regalo ng Diyos sa simbahan. Hindi siya naging pari para sa kanyang sarili lamang. Siya ay naging pari para sa simbahan. At ang huling letra ng pari ay I at tumatayo sa salitang isinugo.
Ang pari ay sinugo ng Diyos at ng simbahan para magpabanal. Nagdarasal tayo para sa ating mga sariling pangailangan, hindi po ba? Pero, ilan ba sa atin ang hindi nakakalimot magdasal para sa kanilang mga pari? Nagdarasal pa natin ang ating mga pari palagi. Kaya ang unang panyaya ay ipagdasal natin ang mga pari. Ang dalawang panyaya po, ipagdasal natin na magkaroon ng maraming pari. Nalulungkot ako kapag narinig ko sa mga tao na hindi sapat ang bilang ng kanilang pari sa kanilang simbahan. Na pag mayroong misa na hindi namimisahan, ang isang pari ay naasahang maglingkod sa libo-libong parokyano sa isang lokal na simbahan. Kahit napakabigat na kanyang responsibilidad. Bukod sa pagdarasal para dumami pa ang mga pari, ipagdasal din natin na sila ay manatiling malakas at malusog para makapaglingkod sila palagi. Kailangan ng mga pari ang inyong taimtim na dasal. Kung walang pari, walang magmimisa. Kung walang pari, walang magbibinyag sa inyong mga sanggol. Kung walang pari, walang makipagkasundo sa inyo sa Diyos pamagitan ng sakramento ng kumpisal. Kung walang pari, walang magkakasal sa mga lalaki at babaeng nagmamahalan. Kung walang pari, walang magpapahid ng banal na langis sa mga may sakit ninyong mga kamag-anak at mga kaibigan. At kung walang pari, walang magpapaliwanag ng salita ng Diyos sa tamang paraan ayon sa gusto at kalooban ng simbahan. Kaya ipagdasal natin na magkaroon ng maraming pari. Ang unang paanyaya ay pagdasal natin ng mga pari. Ikalawang paanyaya, pagdasal po natin na magkaroon ng maraming pari. Ang ikatlong paanyaya, ipagdasal natin na magkaroon ng maraming banal na pari. Naalala ko po nung ako ay nasa Pilipinas pa, pagkatapos ng isang misa ko ron sa parokya, isang alay ang lumapit sa akin. At yung alay yun ay nangangatok sa takot, no? Nanginginig, tapos may parang umiiyak pa. At sabi niya sa akin na meron siyang nakita nung ako ay nag-consecrate ng ostya sa minsang iyon. At sabi ko, ano po bang nakita nyo? Father, may nahulog na marikit na ostya sa malaking ostya na inyong kinonsecrate, no? Nahulog daw. Okay? Sabi ko, mukha yatang hindi ko natin kasi hindi ko nakita yan kasi talagang hinawakan ko si Jesus na mahigpit, no? Para hindi siya mahulog. No? Pero meron daw siyang isang maliit na ostya nakita nahulog mula doon sa malaki. Okay? Hindi ko alam kung ito po ay bunga ng imahinasyon o ilusyon o guni-guni o ito ay isang vision, no? O yung tatawag na pangitain, no? Vision, pangitain. Ano ba ang ibig sabihin nun, no? Talagang yung matanda, yung ali ay talagang nanginginig sa takot at lumuluha, no? Ang masamang pangitain. Pagkatapos ng isang linggo, na balitaan po namin na isa sa mga pari sa isang diocese ay gumawa ng iskandalo. Yung pala yun. No? Yung pala yun. At nahuli yung pari at siya po ay tinanggalan ng faculties. Alam ko, marami tayong narinig na balita tungkol dito. At hindi na ito bago sa atin. Subalit ito dapat ang pumipok sa atin
Hindi para manginig sa takot, kundi para ipagdasal na magkaroon ng maraming banal na pari. Sapagkat ang kabanalan ng mga pari ay kabanalan din ng simbahan. At ang kabanalan ng mga pari ay nakaugat sa kabanalan ni Kristo. Sa misang ito, mga kapatid, ipagdasal natin ang mga pari. Ipagdasal natin na magkaroon ng marami pang mga pari. At ipagdasal natin na magkaroon ng marami pang mga banal na pari. Naway ang ating mga pamilya at ang ating mga pamayanan ay maging tulad ng matatabang lupa na tutulong sa pagtubo ng maraming banal na bokasyon sa pagpapari at pagiging religyoso at religyosa. Nang sa ganun po, ay may pagpatuloy natin ang misyon ng Panginoon bilang mabuti at walang hanggang pastol na patuloy na nag-aalay ng kanyang sariling buhay para sa ating lahat. Amen.